na sa aklat po ng mga awit, 146. Napakaganda yung mga bagay na ito na ating pong panghahawakan sa linggong ito. Ito po yung una sa lahat ay yung pagpupuri sa ating Panginoong Diyos habang buhay bilang mga anak niya. Yan po ang nakasaad. Yan po ang ginawa ni David doon po sa ating binasa kanina. From verse 1 to, ang sabi po dito, purihin ang Panginoon, karapat-dapat na purihin ang Panginoon, buong buhay akong magpupuri sa Panginoon. Aawitan ko ang aking Diyos ng mga papuri habang ako'y nabubuhay. Napakarami po mga bagay na atin pong mapapakinabangan doon po sa mga pagpupuring gagawin natin sa ating Panginoon. Una sa lahat, mayroong mga benefits of praising God. No? At makikita natin dito, unang matututunan natin mahalaga na habang buhay tayong magpuri sa ating Panginoon. At ang mga bagay naman na magiging makakamit natin doon sa ating pagpupuri sa Panginoon ay napakaraming talata ng banal na kasulatan nagpapatunay nito kung paano kikilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Ang benefits dito ay yung una sa lahat magkakaroon tayo ng magiging matatag tayo. Bibigyan tayo ng ating Panginoon ng panibagong katatagan para sa pagharap natin sa buhay natin sa mundong ito. Dahil napakaraming mga bagay tayo mga hinaharap na kung minsan ay nabibigatan tayo. Yung sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Napakaganda ng ating pong mahututunan sa talatang ito. Sa Tagalog, ang sabi rito, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Diba? Yan ang isang bagay na ating pong makikita. Kapag ang isang tao po ang lagi niyang tinitingnan, ay pupurihin niya sa kanyang buhay ang Panginoong Diyos. At alam naman natin na hindi madali ang buhay sa mundong ito. Hindi madali ang ating pong kinahaharap araw-araw. No? Very challenging po ang buhay, lalo na kapag ikaw ay mananampalataya. At merong mga pagkakataon na tayo ay nanghihina dahil sa mga issue ng buhay na ating pong pinagdadaanan. No? Subalit kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, dahil ang pagpupuri po ay ito po yung pagpapakita natin na kinikilala natin ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay, kahit na anuman ang ating mga naging karanasan, no, sa pang-araw-araw. No, ang katotohanan kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos, sabi ito, babaguhin ng ating Panginoon yung ating pong natawag na inner being. Binibigyan niya tayo ng katatagan, pinalalakas niya tayo. No? Dahil ang katotohanan, mga kapatid, ay hindi po natin kayang i-manage yung ating mga buhay sa sarili nating lakas o sa sarili nating kalakasan. So kailangan natin ang tinatawag na tulong ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan natin yung tinatawag na divine intervention ng ating Panginoon. No? Napakamahalaga na hayaan nating makialam ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay para sa ating mga hinaharap. Nang sa ganon, ang kaniyang kalakasan ang siyang magiging lakas natin. Kapag nakikita natin ang ating mga sarili na medyo stress tayo at o nanghihina tayo, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, magpuri tayo sa Kanya. At ang sabi na doon sa Psalms 103 ay bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Sa Tagalog, ang sabi dito, pupurihin ko ang Panginoon, ang buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. So makikita natin dito, chapter 103 pa lamang, mga kapatid, binanggit na ito ni David, ang pagpupuri sa Panginoon. Habang buhay niyang pupurihin ang Panginoon, buong buhay niyang pupurihin ang ating Panginoong Diyos.
At sabi niya dito sa verse 2, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Iniligtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Alam niyo mga kapatid, ito yung napakagandang bagay na sinasabi ni David sa kanyang sulat. Ito yung kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos na ipupuno sa bawat isa sa atin kapag tayo po ay lalapit sa Kanya, kasama ang ating pong pagpupuri sa Kanya. So doon po makikita natin na nakapagbibigay ng katatagan at kalakasan sa bawat isa sa atin ang pagpupuri natin sa ating Panginoon dahil kikilos ang Diyos sa bawat taong kinikilala ang Kanyang kapangyarihan sa Kanyang mga buhay. Ikalawa, praising God. Sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa ating Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng natawag nating victory sa buhay natin. Sa ating nagiging karanasan, sa pamumuhay natin bilang mananampalataya, napakarami din naman nating mga pinagdadaanan na mga may bigat na mga bagay. Subalit, nangunguna pa rin yung kung tayo ay pinatatag ng ating Panginoon. Dahil dyan, nagiging victorious tayo sa lahat ng ating mga kinahaharap. At isang bagay na ating matutunan sa banal na kasulatan, lalo na sa buhay ni Haring Jehoshaphat. Si Haring Jehoshaphat ay doon sa ikalawang Chronicles, chapter 20. Yan po ay sa verse 1 hanggang 30. Alam niya na napakakunti ng kanyang mga kawal kumpara sa kanilang kalaban. Pero ang ginagawa niya, hindi siya nag-focus doon sa kanila pong kalaban. Hindi siya nag-focus doon sa labanan na kanilang kinaharap. Nag-focus siya sa kapangyarihan ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri. So, makikita natin na kung minsan napakahirap na mag-focus sa ating Panginoong Diyos kapag tayo po ay mayroong mabigat na pinagdadaanan. Subalit, dapat nating pakatandaan, mga kapatid, na gustong-gusto ng ating kaaway na paglaruan tayo doon sa ating kahinaan. Kaya napakamahalaga na hanapin natin ang kalakasan na nanggagaling sa ating Diyos. Mag-focus tayo sa kapangyarihan ng Diyos na makatotohanang kikilos sa ating mga buhay dahil tayo ay Kanyang mananampalataya. Katulad kay King Jehoshaphat na sumampalataya sa kapangyarihan ng ating Diyos, nagtiwala siya na may Diyos na tumutulong sa kanila, natutulong sa kanila. At makikita natin, talaga namang nagtagumpay sila doon sa laban na kanila pong kinaharap. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Dahil kapag tayo po ay pinangungunahan po ng ating mga emotions, takot, mga kapatid, paglalaruan tayo ng ating kaaway. Alam naman natin na ang ating kaaway, ang diablo po na naghahari sa mundong ito, ay lagi po yang naghahanap ng kahinaan ng isang tao para doon niya papasukin. Pero tayo, mga kapatid, ang mga mananampalataya, umaasa tayo sa kalakasan ng Diyos. Umaasa tayo sa Kanyang pangunguna at hindi sa ating mga kapamaraanan. Kaya ang gagawin ng Diyos sa atin, pagtatagumpayin niya tayo sa lahat ng ating mga kinaharap. So, nakapagbibigay ng victory yung pong ating pagpupuri sa ating Panginoon. Napakaraming patunay sa banal na kasulatan doon sa mga taong nauna sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maliban diyan, alalahanin natin na tayo ay pinalaya na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pinalaya na ng kapangyarihan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya ang pagpupuri sa bawat isa sa atin, sa ating Panginoong Diyos, ito ay makapagbibigay sa atin ng freedom. Natandaan natin, may binanggit ang aklat ng Isaiah 53 verse 5 na sa pamamagitan ng latay ng ating Panginoon tayo po ay nagsipagaling. No? Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So dito, lumaya na tayo dito mga kapatid. Lumaya na tayo dun sa pagiging makasalanan natin. Lumaya tayo dahil sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Inako na ng ating Panginoon ang paghihirap natin sa sanlibutan ito. Kaya hindi na makapaghahari sa atin ang paghihirap na gagawin ng sanlibutan sa bawat isa sa atin. Sa halip, ang bawat isa sa atin ay magiging matagumpay dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa ganung mga bagay, no? Pinagaling na tayo sa anumang sugat, anumang sakit na ating pong naging karanasan. Sa makatuwid, tiyak natin na tayo po ay magtatagumpay sa labanan natin sa mundong ito dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Balit, kahit naman ganyan ang ginawa ng ating Panginoon sa atin, hindi pa rin naman madali ang buhay, mga kapatid. Nandito tayo sa natawag nating spiritual battle. Kuminsan sa mga pinagdadaanan ng mga Kristyano sa kanilang mga buhay, nanghihina ang kanila pong tawag nating pananampalataya, nanghihina po ang kanilang damdamin at kaisipan doon sa pag-asang kanilang tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa pag-asa ng biyaya, no, na dapat tayo ay manatiling nag-ugat ang ating pong pananampalataya doon sa biyaya na ating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. No? So, meron tayong mga natawag na spiritual battle sa sanlibutan ito na ating pong ginagalawan. Nakailangan lamang natin ditong tinatawag na tumayo na may katatagan. No? Stand firm at lumakad tayo doon po sa kalayaan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Alam niyo po ba doon sa Aklat ng Mga Gawa, sa chapter 16, patungkol ito kina Pablo at kina Silas. No? Si Paul and Silas ay nakakulong sila, imprisoned dahil sa kanilang pangangaral ng mabuting balita. At dahil doon, ito po ay sa lugar ng Philippi. Ang Philippi po ay ito po yung Greece ngayon. Ito pong lugar na ito, yung Philippi sa Biblia, ito po yung Greece dito sa present day natin. At kahit na sila man ay pinaghahampas, sinasaktan, no? Si Paul at si Silas, hindi sila tumitigil na magpuri sa ating Panginoon. Yun ang kanilang ginagawa sa loob ng kulungan hanggang hating gabi. At kinagabihan, mga kapatid, kung ating pong titinan na aklat ng Mga Gawa, Acts chapter 16, makikita natin doon, verse 16 hanggang 40, makikita po natin doon na habang sila po ay nagpupuri sa ating Panginoon, nakakulong sila, nakagapos, kasi ganyan po sa kanilang kapanahunan, hindi lamang basta ikinulong sila doon sa kulungan, kundi sila po ay mayroong pang tanikala o kadena sa kanilang mga kamay at paa. At ayon sa research, ang mga kadena sa kanila pong kamay o kaya sa paa po ay meron po silang hila-hila doong malaking bolang bakal. No? Nakalagay po yung pabigat. Panigurado na hindi sila makatakas. Ganyan po ang ginawa ng pagkulong sa kanilang kapanahunan. Hindi katulad sa ating kapanahunan ngayon, kapag nakakulong ka lang, na wala kang, hindi ka nakaposas at walang kadena ang iyong mga paa. Sa kanilang kapanahunan, ganyan kahirap ang kanila pong pagkakakulong dahil sa pagbabahagi nila ng banal na kasulatan, ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.
Sa kanilang pagpupuri, mga kapatid, hating gabi ay nabuksan ang lahat ng mga pintuan sa kulungan. At natanggal ang mga kadena sa kanilang mga paa at mga kamay. Hindi lamang sila, pati ang lahat ng mga nakakulong doon, mga kapatid, dahil sa kanilang pagpupuri, ay pinalaya, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At yung senaryo na yon, kung babasahin niyo ang buong chapter na yan, chapter 16 ng Acts, dumating sa point na yung gwardiya ay natakot. Dahil madilim ang paligid at napansin ng gwardiya na nakabukas ang mga pinto, iniisip niya, tumakas ang mga nakakulong lahat. At sa kanilang kapanahunan kasi, parurusahan siya bilang isang gwardiya kung bakit nakatakas ang mga nakakulong. Ang gagawin niya sana sa kanyang sarili, ng guard, ay magpakamatay siya. Kinuha niya ang kanyang tabak at gusto niyang saksakin ang kanyang sarili. Pero sabi ni Paul, huwag mong saktan ang iyong sarili. Nandito lang kami. Hindi kami tumakas. Ipinapakita dito, mga kapatid, na sa ating pagtiwala at pagpupuri sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, sa ginawa nila Apostol Pablo na yan, napaka-imposible sa ating kaisipan. Hindi natin lubos maisip na merong ganyang pagkilos ng Diyos sa kanila pong paglilingkod, sa kanila pong pinagdadaanan sa buhay. Ang mensahe nito sa bawat isa sa atin, kahit gaano kahirap ang ating mga karanasan sa buhay o sitwasyon sa buhay ngayon, kahit gaano kabigat ito, sa pagpupuri natin sa ating Panginoon, dahil napakaraming mga bagay tayong makikita para purihin ang ating Diyos. Makikita ang pagkilos niya sa ating mga buhay na maging dahilan na siya po ay ating pupurihin. Kikilos ang ating Panginoon. Palalayain niya tayo dito po sa kalagayan ng kahirapan sa sitwasyon na ating kinalalagyan. At pansinin natin ang talata, ang mga talataan ito. Napakaganda ng pagkilos ng Diyos. So pagpupuri ay napakamahalaga. Kalawa, kasunod po dito ay yung kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ang matututunan natin dito, huwag tayong mag-complain sa ating Panginoon. Kung ano man ang sitwasyon na ating pong kinalalagyan, kung tayo ay nahihirapan. Sa halip, lumapit tayo sa Kanya. Yan ang ating natutunan sa buhay ni Paul at ni Silas. Magpuri tayo sa Kanya at siya ang magpalaya sa atin sa Kanyang kapamaraanan, mga kapatid. Hindi natin lubos maisip kung ano ang gagawin ng Diyos. Subalit ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Magagawa niya ang lahat ng kapamaraanan na tayo po ay Kanyang kalagan doon po sa kalagayang meron tayo sa paghihirap. So sa pagpupuri natin sa ating Panginoon, dadating siya at lulupigin niya ang ating kaaway. So sa mga katuwid, magtatagumpay tayo. Yan po ang bahagi ng kahalagahan ng pagpupuri. Ikalawa po nating matutunan dito ay yung paglagay ng ating kumpiyansa o confidence at pagtitiwala sa ating Diyos. At tulad ng napapakinggan natin na sinabi ni David sa Psalm 146, verse 3 hanggang 6. Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man, dahil sila'y hindi makapagliligtas. Kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa, at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat. Mapalad ang tao na ang tulong ay nagmula sa Diyos ni Jacob, na ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon na kanyang Diyos, na siyang gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng narito. Mananatiling tapat ang Panginoon magpakailanman. So makikita natin, napakamahalaga
No? Ikalawa nating matutunan na ilagak natin yung ating pong pagtiwala sa ating Panginoon. Katulad nung binanggit ni David dahil ito yung kanyang karanasan ng kanyang buhay. Ang Diyos po ang ating pag-asa. Siya po ang may kapangyarihang tumulong sa atin, physical at spiritual, mga kapatid. No, pwede pong tumulong ang ating Panginoon. Pwede po niyang ibigay sa bawat isa sa atin ang kanyang dakilang tulong, physical at spiritual. Sa awit 16 verse 39, napakaganda din ang binanggit dito ni Apostol ni David, no. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa aki pumapatnubay. At sa gabi, sa budhi ko, siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Napakaganda, nasa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, at sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya, ay makikita natin merong kapanatagan ang pisikal nating kalagayan. Kaya may kakanyahan ng ating Diyos na tayo po ay tulungan sa ating sitwasyon sa mundong ito. Ibig sabihin, physical and spiritual, maaasahan natin ang gabay ng banal na espiritu sa buhay natin, ang tulong ng kanyang kapangyarihan. No? At nangangako ang ating Panginoon na sa mga bagay na ito, kapag tayo po ay, kapag ang ating pong tiwala ay ilagak natin sa Kanya, no? Nangangako siya na ilalagay niya tayo doon sa isang kalagayan na siya ang namamahala. At napakagandang kalagayan niya. Nangangako siya na ipapahayag niya sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa susunod sa kabila ng ating mga pinagdadaanan na ito. Kung ano ang ating mga response o tugon doon sa ating mga pinagdadaanan. So, siya po ang magpapahayag yan sa atin. Siya po ang magtuturo yan sa atin at nangangako siya sa bawat isa sa atin na palaging available ang kanyang kapangyarihan doon sa kanyang mga anak na nagtiwala sa kanya. Doon sa kanyang anak na laging naglalagak ng kanyang confident and trust sa kanyang kapangyarihan. So, nais ng ating Panginoon na tayo ay palaging malapit sa Kanya. Kaya sa aklat ng gawa, sa Acts 17:24, sabi doon, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Saan naninirahan ang ating Panginoon? Sa ating mga sarili. Sa ating mga sarili nananahan ng ating Panginoon, kaya nais niyang tayo ay palagi ang naging malapit sa ating Panginoon. Tayo po ay merong pag-asa na tutulungan tayo ng ating Panginoon. At nais din niya na i-guide tayo sa ating mga buhay. At ilagay niya tayo doon sa isang kapamaraanan ng Diyos na i-enjoy natin. At ito ay sa pamamagitan ng gabay ng kanyang banal na kasulatan ng Biblia, mga kapatid. Diba, sabi pa nga sa Psalms 119 verse 5, sa Tagalog, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sabi ni David yan sa ating Panginoong Diyos. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Merong gabay ang buhay, mga kapatid. Merong gabay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na nasusumpungan ng Diyos na nagtitiwala sa kanyang pangunguna at sa kanyang kapangyarihan. Kapag tayo po ay sumampalataya sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin, sumampalataya tayo sa kanyang kapangyarihan, at tayo po ay ngay magpatuloy sa pagtitiwala sa Kanya, naroon po ang Kanyang pagkilos palagi. Maaalis po sa bawat isa sa atin yung ating pong insecurities, fear, aalisin po ng ating Panginoong Diyos yan. Dahil tayo po ay
meron po tayong actually meron tayong security. Ang bantay po sa bawat isa sa atin ay ang banal na espiritu ng ating Diyos na sumasa atin, dahil sabi nga ng Aklat ng Mga Gawa, ang ating Diyos ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao. No? Siya ay nananahan sa templong siya ang may create. So tayo po 'yon, yung ating pong buhay, yung ating katawan. Dito siya nananahan. Kaya nais niya na tayo ay laging naging malapit sa Kanya sa pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. At ang panghuli po natin may matutunan ay doon po sa verse 7 hanggang 9. Doon po sa binasa natin na Psalms 146. Nang sabi roon ay binibigyan niya ako ng karunungan. Binibigyan niya ng karunungan ang mga inaaping. At binibigyan ng pagkain ang mga nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo. Pinagagaling niya ang mga bulag para makakita. Pinalalakas ang mga nanghihina. At ang mga matuwid ay minamahal niya. Iniingatan niya ang mga dayuhan. Tinutulungan ang mga ulila at mga byuda. Ngunit hinahadlangan niya ang mga kagustuhan ng masama. So ito pong katlong bahagi na ating mautunan sa ating Panginoon ay yung pong lahat ng ating kailanganin. Sabi diyan, the Lord is the only source for all that you need. Lahat ng iyong kailanganin, anumang mga bagay yan, mga kapatid. Ang Diyos lamang po ang makapag-supply niya. Pagkatiwalaan po natin na hindi po ang sanlibutan ang makapagbibigay ng lunas o provision sa lahat ng ating mga pangangailangan, anumang klaseng pangangailangan niya. God has the power to supply all your needs. Meron siyang makapangyarihan ng ating Diyos na kaya niyang ibigay ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Ito ay nanggagaling sa ating pagtiwala sa Kanya. Ito ay nanggagaling sa ating pong paglagak ng confidence sa Kanya at tayo nagpupuri sa Kanya. So, panghuling talata na ating pong makikita ay panghuling mensahe na ating pong makikita sa mga talataan 7 hanggang 9 ay yung pong pag-supply ng Diyos na siya lamang ang mga pag-supply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Okay? Sa Psalm 23, sabi ni David doon, number 1, no? Una sa lahat, doon pa lamang sa verse 1. Memory verse po ito ng marami. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag ang bawat isa sa atin naglalagak ng ating pong pagtiwala at may relasyon tayo sa ating Panginoong Diyos, hindi na tayo nangangailangan ng sino paman maliban sa ating Diyos. Ang sabi diyan sa verse 2, He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. Provision ito, mga kapatid. Provision na ang Diyos lamang ang makakagawa. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Di ba? At sa ibang chapter ng mga awit, Psalms awit 16, verse 11, You make known to me the path of life. Ipinapaalam ng Diyos kung ano yung ating narapat na lakaran. Siya po ang magtuturo niya. Sa kanyang kapangyarihan, merong sapat na pinupuspos niya tayo ng kanyang kagalakan. Kaya sabi ng Psalm 16 verse 11, You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. And at your right hand are pleasures forevermore. Yan ang napakagandang kalagayan ng bawat isa sa atin. Ipagkatiwala natin na sinusupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi lamang unlimited po ito, mga kapatid. Hindi po lamang material na pangangailangan ito. Magiging spiritual na katatagan at magiging kasiyahan both, no, ng physical at spiritual, kayang isupply ng Diyos yan.
sa bawat isa sa atin. So yun ang mga magandang bagay na ating pong makikita sa kapangyarihan ng ating Panginoon na sa lumang tipan pa lamang, sa Old Testament pa lamang sa buhay ni David ay kanya nang nagiging karanasan. At ang ating Diyos ay hindi po nagbabago, mga kapatid. Kung paano siya kumilos sa mga taong nauna sa atin sa Biblia, ganun din po ang kanyang kapangyarihan ngayon. Hindi po nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun pa rin ang kapangyarihan ng Diyos kung paano siya kikilos sa buhay ng kanyang mga anak ngayon. Kaya dapat natin siyang pagkatiwalaan, dapat natin siyang i-acknowledge sa ating mga buhay, regardless sa mga sitwasyon na ating pong kinaharap. Okay? Matthew 6, tingnan natin yung supply ni Lord sa buhay natin. Titingnan natin ang bagong tipan. Matthew 6:31 hanggang 33. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Ito yung mga bagay na pinoproblema malimit ng mga tao. Sabi ito sa verse 32, for the Gentiles seek after all these things. And your heavenly Father knows that you need them all. Alam ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Diyos na yung mga bagay na inaalala ng marami, alam ng Diyos na kailanganin nating lahat yan. Kaya ang instruction ay ganito. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, wala tayong ibang unang hanapin sa ating mga buhay, araw-araw, sa ating pagkagising, kundi ang katuwiran at ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Dahil yan po ang guide o gagabay sa landas po ng ating pong tutunguhin o sa landas ng ating daraanan. At dahil dyan, mga kapatid, may blessing sa buhay. Sabi ng ating Panginoong Diyos, all these things will be added to you. Lahat ng bagay na inaalala natin, lahat ng sitwasyon na ating pong pinoproblema, mga kapatid, ang instruction sa atin, hanapin lamang natin ang kaharian at ang katuwiran ng ating Panginoon. At wala na tayong dapat na ipag-alala dahil idaragdag niya ang lahat ng mga bagay na yan. Okay? So, pakatandaan natin sa ating pong natututunan sa mga talatang ito para sa linggong ito sa awit 146 verse 10. Napakamahalaga ang pagpuri sa ating Panginoon. At ang pagpupuri na ito ay hindi po minsanan lamang. Ang sabi ni David, all the days of his life ay ginawa niya ito. Ganon din sa ating mga mananampalataya ngayon. Kung may pagpupuri, may paglilingkod tayong gagawin sa ating Panginoon, ito po ay habang buhay natin gagawin sa Kanya. Dahil siya po ang Diyos na may lalang sa atin at siya din po ang Panginoong Diyos na ating tinanggap sa ating mga buhay. Ilagak natin ang ating mga pagtitiwala sa ating Diyos. Yun po yung ating kalawang natutunan. At ang ikatlo, the Lord is the only source of all that we need. Pagkatiwalaan natin ang mga bagay na yan. Kung hahanapin ng tao ang tulong ng tao, ibig sabihin ang tulong ng tao, ng ating kapwa sa bawat isa sa atin, unstable po yan. Sabi nga ay temporal lang yung mga bagay na yan. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoon, magtatagumpay tayo dahil sa kanyang kapangyarihan na higit kanino man. Siya po ang gagawa ng paraan dyan na hindi lubos maisip ng ating mga kaisipan. Subalit pagkatiwalaan natin ang kanyang kapangyarihan. Maraming salamat po. Salamat sa Panginoon at pagpalain nawa tayo ng ating Diyos. God bless.